nining mga problema ni kalibutan na musabot na Ginoo tagdikit sa Dios. Nga naman diha sa Ginoo na kasulbaran sa tanan natong kinahanglan, na katubagan sa tanan natong mga pangutana, na ay sulbad tungod kay He alone knows everything that is under the sun. Amen? Everything that happens on earth is already known by God Himself. He is the Creator. He is our Director. He is the author and the finisher of our faith. Ngayon na yun ang puno sa Ginoo mga igsoon. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. The author, meaning He knows what is written. Because He is the author. He knows the beginning and He knows the end. And He knows everything that is in between. Sa imong kinabuhi, pagka imugsok ni mo, nasa ina na siya sa Diyos. Ang imong kinabuhi, samtang kalakaw-lakaw ka ni kalibutan na nasa ina na siya sa Diyos. Munang, ayaw ka balaka. Hindi ang abay, ayaw ka balaka. Hindi ang abay, ayaw ka balaka. Ayaw ka tamanta. Nga naman, ang Diyos nga imong gisimba, ang Diyos nga atong gialagaran, dili gyud bubiyak ka nato. Dili ka biyaan sa Diyos. Dili ka biyaan sa Diyos. Kisa din nagtuo nga dili gyud bubiyak ang Diyos kaniya. Amen. Salamat sa Ginoo. So we are in need of God's presence, of God's Holy Spirit. His presence is much more important sa atong kinabuhi. God said to Moses, "My presence will go with you, and I will give you rest." Then Moses said, "If your presence does not go with us, do not send us up from here." Diyon ang Diyos, ako mag-ubali mo, and you will have rest. You will have rest. Because si Moses, kung dili mo uban ang iyong presensya na mo, ayaw may data ngadto. Magpabili na lang pinili kung dili ka mag-uban mo. Ano man, ang presensya sa Ginoo, importante kayo. Bisan gani sa panimalay, ang presensya sa mga ginikanan, importante kayo. Kung wala ang ginikanan, ng mga anak lang, diskarte, lisod kayo sa katanan. Sa eskwelahan, sa classroom. Kung wala ang teacher, kung siya may tabo sa mga estudyante, saba kayo, alingasa kayo, mag-away pa, maglalis, gano'n. Tungod kay, wala man ang teacher sa trabahoan. Kung wala ang boss, kung siya may tabo sa mga trabahante, usahay maglingkod, magtanga na naman. Tungod kay, ilang natanaon, kaya sa abot mo abot ang akong amo. Kaya haya na rin kumulihog pag-abot na niya. Eh, yun na, may tabo ka sa garap. Ang church na wala ang pastor kanunay, ang pastor sige galgalang ka, biyaan lang sa elder, biyaan lang sa deacon. Ang may tabo, ang church, wala dito magbalantay na sabsab na lang diri, sabsab dito, sabsab kung asa makasabsab. Wala yung pastor. Pero kung dili yun mo niya ang pastor, kana, mo hinay-hinay yun na, uswag, mo increase in number na naman, naay may pag-atiman, naay may pag-supervise, naay may pagtanaw. Kung sa panimalay mga igsoon, importante ang presensya sa ginikanan. Kung sa trabahoan, importante ang presensya sa boss. Kung sa eskwelahan, importante ang presensya sa mga maestro. Kung sa simbahan, importante ang presensya sa pastor. How much more sa presensya sa Ginoo na magaluyok sa imong kinabuhi uban sa imong tibuok panimalay. Kung ang presensya sa Ginoo mag-uban nimo, na ay kalipay, na ay kalinaw, na ay kadaugan, deklarado nga nyawa peligro sa tumang kinabuhi. Dili gyud ka pasaktan naman tungod kay ang presensya sa Dios nagaluyok sa matag usa nato nga kinabuhi igsoon. Murang importante ang presensya sa Dios. Ayaw pagsugot nga biyaan ka sa presensya sa Dios. Ayaw pagsugot nga maglakaw ka sa kalibutan nga murang imo-imo lang nga diskarte. Ayaw. Kailangan nga mo-inquire ka sa Ginoo nga man kung naa ang giya sa Dios sa imong kinabuhi. Dili gyud ka niya pasagdan. Plastaron gyud sa Dios ang imong kinabuhi. Dayon ang puno sa Dios, the steps of a good man are ordered by the Lord. Ang mo-order sa imong tikang ang Dios mga igsoon, dili ikaw. Dili imong kagalingog diskarte. Dili ka moingon nga ay kaya ko ni kay bride ko.
Summa cum laude ko nag-graduate. Hayahay ko, ang akong mga gilikanan, mga sapian, kay sa katanan ng mga negosyante. Sapian ko, hayahay ko, dili na makulog ang akong kaliro. Hayahay ang akong kahintang. Dagan mga tao musalig sa ilang kaugalingong kusod. Dagan mga tao musalig sa ilang kaugalingong namuna-una. Pero ang atong pagsalig mga igsuon, way lain kung dili sa gahom sa Dios. Yun naman, diya sa gahom sa Dios na ang tinuod ng mga panalangin. Amen. 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 At ang pagpakan ng Diyos. Point number 1. Saan? Hindi pagtiwas ka karon. Point number 1. Si Pastor Louie, ganado kayo magwali sa inyo. Ano man? Kay maminaw man mo, murang mga piranha ba kumakaon yun, nag-take note pa yun. Murang ako dili gid ko magpataka o bali dinhi. Ano man tungod kay kamo nga mga taga-Balingasag, mga bright, mga anak sa Dios. Mga bright murang dili gid magpataka o bali dinhi. Verse 5 to verse 6 atong sa main text na to. Psalm chapter 16 verse 5 to verse 6. Terus ka magbasa? Kita tanong magbasa. Ready? Go. Lord, you have assigned me my portion and my cup. You have made my lot secure. Point number 1. He is our portion. Biya sa mga He is our portion. Sige nyo niya, my portion and my cup, you have made my lot secure. Verse 6. Verse 6 pa rin ko. Okay, ready? Basa. The boundary lines have fallen for me in pleasant places. Surely I have a delightful inheritance. Mga tanong ko din eh, kinsa din eh, nga mga kanang inheritors or mga co-heir of Christ. We are heirs of God and co-heirs with Christ. Kanina ay mga Kristohanon, mga anak sa Diyos, mga igsoon, tungod kay kitay mga anak, naagin tayo pabor. Isa din na ito nga na siya pabor. Ang pabor na to, hinatag sa Diyos. Ang atong portion, walain kundi ang Diyos. Ang atong i-inherit, mao ang gingharian sa Diyos. Dili na basta-basta na inheritance sa igsoon. Munang kung nga may magkalipay, kita nga mga anak sa Diyos. Our portion is God Himself. Dagan mga tao mag-aaway tungkol sa mga inheritance. Kung sa inheritance, yuta. Kung sa inheritance, business sa ginikanan. Pagkawala na sa mga magpapa, ang mga anak nagkayagaw na. Ano man, kaya wala man isakto o kanang pagsulat kung kinsay mudawat ani, kinsay mudawat ani, kinsay mudawat ani. Munang pagkawala sa ginikanan, kung sa'yo nagtabo, nag-away, naglalis. Worst scenario, nagpatay pagani. Malunggat na nato, makita na nato sa mga balita, mga igsoon, nga nagsinumbagay, na ay nagpinusilay, na ay nagdinunggabay, na naman tungod kay inheritance. Munang kita mga igsoon, kung naamay angay ng mga malipayon ng mga anak sa Diyos, kita tungod kay we are inheriting heaven. Amen? Ang portion na to, ang Diyos. Ang portion na to, ang Diyos. Ang Diyos na ganit mo plastar sa atong kinabuhi. That is the best nga kinabuhi nga atong angay mapatunan. Amen? Muna maghihilip kayo mo. Muna napamumulihan, igsoon. Nalipay ba mo sa mensahe? Amen? My portion, my cup, you make my land secure. The boundary lines have fallen for me in pleasant places. Surely, I have a delightful inheritance. Coming inheritance, delightful.
Gani nga portion, siya ang atong portion, and makes my life secure. So God is the source of good gifts. According to James 1:17. Kita tanan magbasa. James 1:17. Gusto ka pagbasa? Ready? Go! Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Every good and perfect gift is from above. Mga tanong na kinsa nila ang may mga good and perfect gifts. I believe tanan nga ito na matunan na perfecto, good gifts, it comes from God Himself. Ang atong mga bata, gift man na sa Diyos. That is perfect for you. Ang atong trabaho, gasa man na sa Diyos nimo. That is perfect for you. Good and perfect gifts that comes from the Father. Kaya i-bukbuk din ka nato. Kung kita angay kita mapasalamaton sa kanunay. Na kung unsa man imong nabatunan mga igsoon, gikan na siya sa Dios. And because you are a steward of that blessing, then glorify the Lord with that blessing. Kung naan kay mga panalangin ng mga ginagmay ng mga panalangin dahil ang Dios, nga naman nasayang mo ng Dios, ikaw takos ka, angayan ka na tagaan na ng mga panalangin, ug tungod kay angayan man ka, iyang dugangan. Pasado man ka sa maong panalangin, kaya dagan mga tao nga igsoon, na sige pangayo, Lord, tagay ko, sakyanan Ginoo, kaya aron makasuport ko pag-drive. Aron pag maka-drive na ko, maka-income ko, kaya dahil ko sa Ginoo, tagaan sa Ginoo, kaya faithful na siya during that time. Pag-abot sa sakyanan, bisag during ko, mag-drive na. Kaya wala na yung simbahay. Sige na lang, paglimpyo, pagnusnos, sa hugaw sa ilahang sakyanan, naman tungkol kay naa ang panalangin. Ang iyang lantaw, ang iyang tanaw, ang panalangin kay iyang nabatunan. Dili ang Diyos na naghatag sa panalangin. Dili ang blesser, kundi ang blessing. Dito siya ka-focus, dito siya ka-tanaw. Munang dili nagakahimaya ang Diyos sa panalangin nga iyang nabatunan. Munang kita mga igsoon, kung unsa man atong mabatunan, magamay man ako madako, himayaan ang Diyos. Kailangan nga angayan ka nga panalanginan sa Ginoo. Ayaw pag-settle down sa kung sa imong nabatunan karon, nawingon ka nga okay na ni. Dili na akong focus, maka-settle down ako ani. I believe mga igsoon nga ikaw hayahay man imong kahimtang, pero dili pa na mao mga igsoon na imong mabatunan kay daghan pa kag mabatunan. Basta pasado lang yun ka nga ikaw kung nakay panalangin sa kanunay imo siyang ibutang sa first priority. First priority. Dili kay tungod kay busy na kay ka sa imong gwapo nindot nga balay, sige na lang kang paglabas sa imong kurtina, sige na lang kang pagmusnos, dili kung nay bisita sundon din nimo og silhig, sunod mo sunod. Dili paggawa sundon din nimo og silhig kay limpyuhan at imanon nimo ang imong nindot nga mansion. I believe tagaan kitag panalangin. Pero kung naaman tayo panalangin, unaha siya paghimaya, unaha siya pagdahig, unaha ang Diyos pagpasalamat na naman tungod kay dili na nimo mabatunan kung wala ang Diyos. Let us always acknowledge that every good gifts that we have received comes from the blesser, who is God Himself, the Creator of all things, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Amen? Amen? Ngunta na din kinsa din ang panalanginan sa Dios. Kinsa din nga musamot pa gyud ang kinabuhi. Kadaghan pa kayong panalangin nga mabot sa kinabuhi. Kinsa din nga hayahay ang kahimtang. Kinsa din nagtuo nga mas muhayahay pag ang iyang kahimtang. Kinsa din ang mga sapian. Kinsa din nagtuo nga mas musapian pag ang iyang kinabuhi. Mo ba sabihan mo? Lingi-lingi ba? Kailangan na maanan din na isuon nga kanunay ra sa Pastor Ewing, musulti yun na kita, hayahay atong kahintang, panalanginan kita. Dili nga, moingon ka nga, prosperity preacher na si Pastor Ewing. Kung saan din kung gusto kay wali na ko,
ka, luoy, balag luoy ka ng kalibutan na, balag puburita, balag kakato ka atong kahintang, basta dito, ato ang inghalian sa Ginoo. Kana old teaching na siya sa 80s, 70s na teaching nga muna ang mga Kristohanon kaniadto gayon na sila pastor kaya na mo pagpang-eskwela kay hapit na mo balik ang Ginoo. Unya kung mobalik ng Ginoo sa manay pulos sa imong pag-eskwela. Muna ang mga Kristohanon kaniadto kaka-discriminate ng mga luoy, mga purdoy, ang mga tikod sa ilang sapatos, gatakilid na ang mga bag nila, katong mga UK, katong ang mga bulsa, nangabusbot na, ipaghintan na bisi, nga naman tungkol kay grabe, kaluoy ang kahintan. Pero ang mga anak sa Diyos, dili luoy. Dili luoy, dili tapurdoy, amen. Hayahay ang mga kahintang. Munang kita, pasalamat na lang kita, na nakabatod ka o bishop, nakabatod ka o pastor, nga mutundok yun kung unsa man ang kamatuoran sa Biblia, isuon, amen. Kung ako na nato anong sure ka na teaching, kung naka-embed na sa imong utok, naan sa imong una-una, kana na teaching, katong kinaraan, nga moingon dito ang pastor na, walang pobre ka ang kalibutan na, dili ta pobre ka na anak ta sa Dios. We are heirs of God and co-heirs with Christ. Ang Ginoo mo patalangin sa itong mga kinabuhi. Samtang kita gahulat sa gingharian, sa atong kinabuhi ang kalibutan na magkinabuhi ta mga daugon, malipayon, na maingon ang mga tao, na kanang tao, kanang tawhan na taga DHLC, tinuod na ang iyang gialagaran ng Dios, kaya sa una, luoy ang iyang kahimtang, karon gibago ang iyang kinabuhi. Sa una, masakiton, karon hayahay ang kahimtang. Kaya ato luoy ang kahimtang, purdoy ka sa talang purdoy, pero karon daaghan ang kay kwarta, nga naman kung kay nakabaton siya Dios, na mo-provide sa kanang gikinahanglan. Muna ato minang itudlo sa atong mga kabataan, nga mga anak, pang-eskwela, magtarong, kay moabot ang panahon, nga kamo nga mga bata pa mo karon, pero pag-abot ninyo sa inyong adulthood, maturity, mahimo mong panalangin sa inyong mga katawan. Ang atong vision mo igsuon to build churches. Nya usaw na nato to build churches nga ang atong ikinahanglan dili linibo, minilyon. O niya, kung ato mo lang na ang ganunay nga burdoy ang mga anak sa Dios. Usaw mo na nato pag wali, pag ato sa layo ng mga nasod aron sa pagdala sa mensahe. Ini mga abay, muna dili ka burdoy. Ang imong mga bata, masapian pa nimo. Ang imong mga anak, mas hayahay pa sa imong kahintang. Atong itudlo na kanunay mga igsuon kung kita, ikaw, ako, hayahay, pag-abot sa sunod ng mga kaliwatan, ilang i-carry sa ilang una-una nga ang mga anak sa Dios, hayahay ang kahintang. Dili lugoy, dili pinasagdan. Amen. Amen. Ang kinaon, dili itong mga bugugon na mga isda na mga barakuhon na mga klase. Dito mga iswil, mga sabi na ang klase ng mga isda, mga bugugon. O, malang kita hayahayan ng isda namin. Mukhaon matag ginamos, pero paligid-ligiran o paan sa manok. Mukhaon matag bulag, pero side dish na lang na siya, kinain main dish ng karne, galamit, pero dili lang po palabi, e basin may nagkag, Lord, nagay ko good health, Lord, nagay mong kinaon, humba kanunay, humba pamakaw, humba panihutto, humba panihapon, Lord, nagay ko good health, Lord, pero sige kang ice cream karon, ice cream ugma, ice cream nagsunod na yung ice cream, nasalad ka pa yun, wala na kontrol yung kinabuhi na ang atong buhaton mga igsoon, panalaginan mata. Pero we are steward of this life na gihatag sa Dios. Munang naapoy panahon nga mag-diet po ta, di ba? Mag-exercise po ta, masimba ta sa Ginoo, pero naapoy panahon nga atong kontrolahon ang atong kinabuhi. Amen? Amen? Kay steward mata sa atong panalangin. Ini ang abay bantay po ang imong kinaon. Bantay ang imong pag-exercise. Pag-alagad sa Ginoo. Kaya naman, tulog kayo mo ulit sa kalipay sa Diyos.
nga alagaran nato siya, dahil nato siya, pasalamatan nato siya kanunay. Pero dili po ta kumpiyansa. Amen? Amen? Tulog po insakto. Ayaw na, dagan kayo matulog. 2 ka oras, 3 ka oras. Pinapaingon na, Lord, nagain ang taas ng kinabuhi. Saan magbato na mong taas kinabuhi? 2 ka oras ka matulog. Sige, nagkatrabaho. Pangitag kwarta. Wala kayo panahon sa pagpahulay. Ini yung pahulay po. Pahulay. Katulog, katulog. Ini yung katulog, tarong. Dili puros. Ayaw na po sige katulog. Kaya basin po na, dili na nunay, nabalanse ka naman, kay matulog ka, 12 ka oras, unto na init na kayo ang adlaw. Grabe na, singot-singot na kang kinatulog. Na, pag-yapon ka nito, pagpukaw sa iyong mama, mata na, kay mga na, pag umanin kaong, busog na. Katulog na po. Tulog na. Dili pa rin mga anak, kailangan nga trabaho, pangalagad sa Ginoo, tarong o eskwela, balanse ang kinabuhi, naay panahon sa simbahan, naay panahon sa pamilya, naay panahon sa negosyo, naay panahon sa trabaho, naay panahon sa kagalingon nga kanang kalinawan, naay mga suloy-suloy ka, adto kang Japan, adto kang China, adto kang Kamigin, suloy-suloy ka. Kaya nga naman, tungkol kay ang panalangin sa Diyos, atong i-enjoy. Mga paano nilingin sa Diyos ang panalangin sa Diyos? Isa din nagtuo na mag-enjoy ta sa panalangin sa Diyos. Amen. Atong pakpakan ng Diyos. Hallelujah. Proverbs 10:22. Gusto ka pagbasa? Gusto ka pagbasa uman sa pagsabot. Ready, go! The blessing of the Lord brings wealth, and He adds no trouble to it. The blessings of God will enrich you. Sa uman na translation. And He adds no sorrows to it. Ang panalangin sa Ginoo, I believe na ang panalangin sa Diyos. And it will make us wealthy. It will enrich us. It will make us to enjoy whatever God is putting in our hands. Yan naman, tungkol kay ang Diyos, nasayin sa iyong kinahanglan, iyang pasuran ang imong kapangayon. Tanawa, and He adds no sorrows to it. Kung ang imong asawa, o ang imong bana, kanang ikulatan na ka, gibutong na ka pagmaayo, yung mga ingon paghihapon ka nga, pinatag mo rin sa Ginoo. Dako, yung kaya ng binuang. Gikulatan na ka, gihintan ka, gisunod ka sa sako, bibitay ka. Kaya may ingon din ka, Lord, imo man yun din gihatag, ako din ang tuson. O saan mo din mo pagsabot ka? And the blessing of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrows to it. Nakinegosyo. Ay, yung negosyo, nalagay kay kwarta kung sige lang kagkatuon. Kaya naglalagay kang utang diri, utang dito, utang diri, hanggang na yung buhok na nahulog na nakupaw na kaisa na nakabog. Daghan kay problema. Kung yung imunin ka, Lord, imo man yung hinatag. I believe na ang panalangin sa Diyos Panginoon sa kinatibukan sa imong kinabuhi, in all aspect sa imong kinabuhi, panalanginan ka sa Diyos. Normal naman na siyang mangutang kay negosyo man. Pero kanang utang nga mabayaran. Dili utang na gapangitaon na ka, na wanted na ka, dili nga station 1, station 2, station 3, ang imong pangalan na balandra na, ang imong dagway, kagisika, pipicturan ka sa polis. Yan naman tungkol kay, wala na naklaro ang imong kinabuhi. Muna panalangin sa imong pa sa uban, kwartahan, pero dili kwartahan. Hayahay, ukta, pero dili hayahay. Pero kita maigsoon kung panalanginan ka sa Diyos, it will enrich us, and He adds no sorrows to every blessing that God is providing us. Amen? Muna kayo nga lawas, blessing pa na sa Ginoo, be a steward of that blessing.
Ang imong pamilya, blessed man na sa Ginoo, be a steward to that blessing. Ang imong negosyo, tungkol kay hinatag na sa Ginoo, glorify the Lord. Make Him pleased sa ilang kasing-kasing nga nagtanaw sa imo nga anak sa Dios ng negosyo nga matinud-anon sa kinabuhi. Diya sa pag-alagad sa Dios. Mungutanan ko din, matinud-anon ba sa ating pag-alagad sa Dios? Amen. Malipayon ba ta panangalagad sa Ginoo? Daghan matag kaagi ng mga experiences ng mga kanang madaukon ng mga experiences. Makaingon ba ta nga, Lord, ikaw din ang tag-iya ang panalangin. Tungkol kaya ako nag-enjoy ko sa mga panalangin. Gumay, amin. Gabitok-bitok na ba? Ano sa bato? Pero I believe na panalaginan na sa Diyos. Diyan panalaginan mo, sige to, praise the Lord, hallelujah. Pusok na pagpalakpak para sa Ginoo. Pinakatay lagi. Praise the Lord, hallelujah. Pinakatay. Ang tinuod nga gipanalaginan sa Dios, musingin to, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Amen. So, sa batang pagpakan ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Point number 1, He is our portion. The boundary lines have fallen for me in pleasant places. Okay? Boundary lines, imo ng portion. Ang pinaka-the best mo imo. Not only that He is giving us a portion, but the best portion. Kaya na may bahin, like for example, isda. Ang pinaka-best na portion sa isda, tiyan. Pero na uban makadawat o ulo. Mureklamo, nga naman ulo ang nadawatan. Na uban makadawat sa ikog. Ang ikog, bukugon. Pero katong nakadawat sa tiyan, motong na dakok na pabor, nga naman, dito man, naan dito tanan lasa. Ang lamig, pag magsinumpa ka, naagyan sa tiyan, nga naman, dito man ipagsuksok tanan ng mga lasa. Munang lamig, kayo ang imuhang kaon. Lamig kayo ang imuhang pagtulong. Nga naman, tungkol kay lamig kayo nga porsyon. Ang mga anak sa Diyos, we receive from God the best portion nga atong mabatunan. Amen? Dahil tayo favor, mapaboran kita. Sa kadagan ninyo nga nag-apply, ikaw din ang pipili. Nga naman, tungkol kay God's favor is upon you. Amen? Amen? Dagan mga tao, ako yung nadunggan. Testimony sa Pekso na sa likod. Na-disgrasya ko siya, na-disgrasya. Pero, muna ako na nasaptan sa disgrasya. Na-disgrasya siya, nag-angkas siya sa motor sa iyang amigo. Pagka-disgrasya niya, na itong na-ambulance yung iabot. Kabalo mo sa yung istorya sa nag-drive sa ambulance. Mga tao na dito, naingon sila. Tanan na among tabangan nga na-disgrasya ang lugar, tanan patay. Tanan yung patay. Yung gani kag tanan, wag yung usa na survive. Gawa sa atong igsuon, nga ni ani karon nasa likod dako kay buhi nga nasa likod. Nga naman tungod kay ang Dios luyo sa pagkitabo, pero naa gyud gihapon ang protection ng igsuon. Amen. Sa ato ang kinabuhi, we are protected. We are favored. Daghan kaayo nga mga katawhan sa DHLC Cagayan de Oro nga naka-experience og dako kayo nga pabor. Daghan kayo panalangin. Ug ay believe mga igsuon nga dili nang atong mga igsuonan nga tuas Cagayan de Oro nga panalanginan kun dili kita usab panalanginan. Ini abay naay pabor sa Dios nga alam nimo. Naay pabor, reahay ka. Hawiri, kupti ang pulong sa Ginoo, tuuhin ang Diyos yung isipag ilagaran mo hatag sa favor sa imong kinabuhi. Amen? Sa amo nang I believe namay mga kaigsuonan nga nakadubog na aning testimony. Pero sa akong magulang,
Naka-experience sila dili basta-basta na problema. Imagine, stage 4 na cancer. Kung nga stage 4 cancer, wala na kinay chance. During sa pagkuha sa CT scan, sa brain pa dito nga cancer, meaning lisod kayo sa katanan kanang kuhaon ng mao nga cancer kaya sa brain. Bingon pa ang doktor na kung kuhaon ng cancer, dili ra madugay, patay yun. Nagitagalan na, pila lang ka bulan ang itagal. Ang nagtagal sa iya, number 2 sa pinaka-bright nga doktor sa Seattle. Grabe na sila ang mga technology, kabalo na sila kung unsay dangatan basta stage 4 cancer. Labaw na kay nagtagal na sila og 3 ka bulan. Ang nagtabo, kabalo kung sila nagtabo, dako kayo cancer. Grabe ang atong prayer, grabe ang atong pag-ampo. Nagtuo ka, nagsalit ka sa gahong grasyang panalangin sa Ginoo. Sinito, after 2 months, nag-retake sa scan. Total na-erase ka tanan nga tumor. Di ba ka makapasalamat anak sa Ginoo? Ako na na-experience, ubad sa akong pamilya, ang akong magulang, grabe nga hilaka. Ano naman, tungkol kay gimilagruhan sila sa Diyos. Grabe nga milagro, grabe nga kaayuhan. Stage 4 cancer sa Amerika na gidadiagnose. Unya, gidadiagnose number 2 sa pinaka-bright ng mga doktor, tuwa dito sa Seattle. Unya, nakaingon ang doktor na, this is weird. But a good kind of weird. Ikaw na doktor, ano naman, tungkol kay haya pa siya nakakita kung ato ang klase ng milagro. Milagro na hinimo sa Diyos mga igsuon. Milagro tungkol kay naay nag-ampo. Milagro tungkol kay kita nagtuo sa kaayuhan. Milagro tungkol kay nagsalit ka sa Ginoo. Na ang Ginoo malugisin pag-ialagaran. He is able to do immeasurably sa atong mga kinabuhi mga igsuon. Amen. Amen. Di ayaw sa Diyos. Pagtawag sa mga magulang, grabe yung nilaka ako, nilaka ko. Nga naman, I knew his kanang struggles, his pains. Pila ka bulan, wala na narbaho. Tungod kay grabe kayo masakit ang iyang na-experience. Pero karon nag-undergo gapon og treatment, pero wala lang, follow up ka lang. Wala na ang tumor. Dalay ko ng Diyos sa ulit ang kapusan. Gamahanan tayo ang Diyos. Gamahanan ang Diyos. Amen. Gamahanan ang Diyos. Amen. Buutan ng Diyos sa atong isimpag ilagaran na sayod sa atong ikinahanglan. Amen. Muna kita, kung naamon tayo pangayoon sa Ginoo, tuuhi. Kay siya nga mo tuo, makabaton yun kung tubag sa atong ituuhan. Amen? According to what is written, it shall be done unto you. According to your faith, it shall be done unto you. According to whatever you say, it shall be done unto you. Trust and believe in God. Muna siyang atong buhaton. Salig sa Diyos. Sino yung abay salig sa Diyos? Okay, point number 2. Verse 7 to 9. Gusto ka pagbasa? Verse 7 to verse 9. Ready? Basa. I will praise the Lord who counsels me even at night. My heart instructs me. I have set the Lord always before me because He is at my right hand. I will not be shaken. Verse 9. Therefore, my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will rest secure. So, na connection ang atong point number 2 o point number 3. Atong point number 2 is, He is our stronghold. Ngayon gani kag stronghold, fortress. Na yun ang pulong sa Ginoo, Psalm 94:22. But the Lord has become my fortress and my God, the rock in whom I take refuge. Psalm 62 verse 6, nagingon, He only is my rock and my salvation, my fortress. I shall not be shaken. Dili ta matayo. Mga tanan ko, naabay mga problema sa atong palibot.
Pero maghilom kayo mo. Nabay mga problema sa atong palibot. Naay problema. Usahay kang kusog-kusod bata sa atong mga problema sa atong kinabuhi, naay mga kusog-kusod atong ma-experience. Nabay usahay ma-experience nato nga mga kalisod. Naayapon tayo ma-experience nga naman. Kita aning kalibutan na nagpuyo, aning kalibutan nagubot. Dahil nga napunong sa Ginoo, in me you will have peace, but in this world you shall have troubles, persecutions. Meaning, naang yung troubles, naang yung mga persecutions,